Kung coffee lover ka, siguradong magugustuhan mo ang scent na 'to. Latafa Cambrakawa, isang gourmand scent na parang kape at dessert na pinagsama. Sa video na 'to, pag-uusapan natin ang note breakdown, scent transition, performance, age suitability at wearability nito. Bago ko simulan yung review, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel. 2 weeks ago, less than 500 subscribers pa lang tayo. As of recording this video, meron na tayong 560 subscribers. Maliit na numero yan sa iba, pero para sa akin parang libo o parang milyon na yan. Ang commitment ko lang lagi, lahat ng lalabas na reviews dito sa channel, honest, tsaka hindi biased. Tsaka syempre lagi tayong mag-improve kada video. Magpapag-giveaway nga pala ako ng perfume decants soon. Isipin ko lang muna kung paano yung mechanics. Again, maraming salamat. Okay, review na. For the note breakdown, ang top notes niya, cinnamon, cardamom, and ginger. Ang middle notes, praline, candied fruits, and white flower. Ang base notes niya, vanilla, coffee, tonka bean, benzoin, and musk. Sa umpisa pa lang, amoy na kagad yung coffee. Ewan ko ba sa nagbigay ng note breakdown na ito. Walang coffee dun sa top notes pero initial spray pa lang, maamoy mo na kagad Sa unang spray, coffee na kagad. Alam mo na may coffee pero hindi yung type ng coffee na matapang. Parang coffee na may halong creamer na may halong sugar. Yung amoy ng coffee dito, parang nagbabalance out kasama yung ibang spices. Kawa means coffee in Arabic. Niliteral pala, no? Kaya pala may coffee. Habang tumatagal, mas nagiging creamy, tsaka mas nagiging matamis. More like, baka hindi nga nagiging mas matamis Baka kasi unti-unti lang na humihina yung amoy ng coffee. So, from initial spray kasi, may coffee na. Nagbabalance sila nung cream tsaka nung tamis. Pero unti-unti, parang mas lumalakas yung creamy tsaka yung sweetness. Probably because humihina nga yung coffee. So, mas naamoy mo na yung mas matamis tsaka yung mas creamy na amoy niya. Nasabi ko bang flanger to ng camera? Habang tumatagal, mas nagiging OG camera na yung amoy niya From mid to dry down, pahina na ng pahina yung coffee. Parang nasa background pa rin siya. Alam mong meron pa rin, pero hindi na siya kasing lakas nung kanina. Mas lamang na talaga yung ibang aspeto ng scent dito. Creamy, sweet, ang yummy ng dry down. Parang OG camera talaga. Ingay na naman ng pusa ko. Ewan ko kung natitinig nyo. Patagal ng patagal, mas hindi mo na may kakaila na yung scent DNA niya, yung core na amoy niya is galing dun sa camera. Kung naamoy niyo yung camera, alam niyo yung sinasabi ko. Creamy, sweet, tsaka yummy. Halos nagiging 1:1 na si camera, yung OG, tsaka itong kawa. Papunta dun sa mas malayong dry down. Which is not negative kasi mabango naman talaga yung amoy ng camera. May video nga pala dito sa channel tungkol sa OG camera in case na kailangan mo. Longevity, 10 hours, maybe more. Kung sa damit, wag mo na orasan kasi matagal nga talaga. Aabutin ng ilang araw siguro bago mawala sa damit. Yung projection malakas. Katulad ng OG camera, particularly sa first 1 or 2 hours, ang lakas ng projection niya hanggang unti-unti lumapit na lang sa'yo yung projection. Pero malakas pa rin kahit after ilang oras. Ingat sa dami ng sprays kasi malakas talaga siya mag-project. Sa sillage naman, katulad din ng camera, nag-iwan siya ng yummy na scent trail, ang inviting, ang attention grabber. Siguro nakakadagdag to na ang lakas na mag-project, di ba? So kahit na lumapit na sa'yo yung projection dahil nag-iwan nga siya ng magandang scent trail. So baka minsan iniisip natin na projection pa rin yun, pero yung sillage na niya yung nag-work. Kung usapang performance, solid katulad ng OG camera kasi longevity, projection, tsaka yung sillage. Ang taas. Bagay for casual, uubra rin siya for formal. Dahil gourmand nga siya, bagay siya gamitin sa malamig na setting. Huwag ka na magtangka gamitin sa mainit. Cloying siya, Brad. Kung gagamitin mo sa office, pwede. Huwag ka lang mag-overspray. Kasi kapag nag-overspray ka, ang laki ng chance na makachoke siya. Kung kukontihan mo yung number of sprays, baka doon lumabas yung magic niya. Kasi ang inviting na, nag-iiwan pa siya ng magandang scent trail. Imagine mo, naglalakad ka dun sa lobby o sa mga cubicle ng mga katrabaho mo. Alam nilang dumaan ka kasi naiiwan nga yung amoy mo. Tapos ang yummy pa. Imaginein mo yung amoy ng scent trail. Coffee, cinnamon, vanilla, tonka bean. Diba? Ang creamy, ang tamis. Tapos, yung coffee, binabalanse siya Kaya hindi, sa umpisa, para sa akin, dapat sobrang tamis niya kung wala yung coffee. Pero dahil may coffee,
nababawasan. Matamis pa rin, pero at least nabalance ng coffee. Ang inviting, attention grabber, mass pleaser, siguro depende kung gusto ng tao yung yung ganung type of scent. Basta kontian mo yung number of sprays kung sa office. Bagay siya siguro for 20s and up. Kung mahilig ka sa coffee scent, try mo to. Kung gusto mo yung Camra Scent DNA, highly likely magugustuhan mo rin to. Ire-recommend ako ba sa'yo to kung may OG camera ka na? Siguro, hatiin natin yung sagot. Kung nagustuhan mo yung amoy ng OG camera, ire-recommend ako sa'yo to kasi although may similarities sila at malaking similarities ng scent nila, iba pa rin yung experience dun sa inclusion ng coffee na scent. Hindi ko lang siya re-recommenda sa'yo kung may camera ka na tapos hindi mo nagustuhan yung camera. Yun lang siguro yung reason para hindi siya i-recommenda. Yung inclusion ng coffee scent makes the experience different pa rin. Best practice, I suggest mag-decant ka na lang din muna para ikaw na lang din yung mag-decide kung okay ba sa'yo o kung hindi. Available sa amin in 1ml kung kailangan nyo. Ilagay ko na lang sa description yung link. Nagamit mo na ba to? Nagustuhan mo ba yung inclusion ng coffee scent? I-comment mo, Brad.